Kain tayo, Bel Surara ang inyong kasama. Hanggang alas 12 po tayo ng tanghali. And of course, katulad ng aking binanggit kanina, narinig nyo na yung mga ginintoang boses, mga malalagom na boses, pang radio na boses, si Sir Ed, at saka po si Sir RJ, si Sir Edmond Ragando, ang Managing Director po ng Kebab Turkey, Baba Rafi, the world's biggest kebab chain. And of course, si Sir RJ Fabella, ang Marketing Executive po ng Kebab Turkey, Baba Razi. Siyempre, kwentuhan na tayo. Alamin muna natin ang history ng ating Kebab Turkey bago tayo magkainan tayo. Sige, Sir Ed, you may take the microphone. Go! Maraming salamat, Miss Bell. Yes po. Oo, and first time ko First time? Okay lang sa yan. TV. Talagang kinakabahan ako dito. Okay lang hindi ko maalala lahat sa Bigo. Kwentuhan lang po tayo. Go! Actually, ang ang brand natin is Kebab Turkey Baba Rafi. This is an international brand. Okay. So, existing na to since 2003. So, kung titingnan natin, 10 taon na tayo. So, pero ito ay nag-umpisa sa ibang bansa. Okay, saan bansa po, sir? Itong food na to, it's a Middle Eastern food, ano? Okay. Ang kebab kasi Middle Eastern food, eh. So, pero, naging famous siya sa Indonesia. Okay po. So, it's been 10 years na nasa Indonesia. Kaya makikita mo yung slogan natin, it's the largest, the biggest kebab chain. The world's biggest yes. kebab chain. World biggest kebab chain talaga. Ayan, yes, oo. Kasi, bakit biggest? Yes. No? Sa buong Indonesia alone, may more than 900 outlets sila. 900? More than 900 yes. outlet. That is Indonesia alone. Yes. Okay. So, last year lang, 2012, they decided to pa-franchise nila. Okay po. So, tayo ang mapalad na sa Pilipinas na nakakuha ng master franchising. So, dito, kasabay namin ang Malaysia, ang Pilipinas. Okay. Malaysia, Pilipinas. Last year, several months ago, the Netherlands. Netherlands, yes. Okay. Tapos recently, China, rin sila, nakapag-sign din sila ng kontrata na mag-open sila sa bansa nila. Last week, or 2 weeks ago, RJ, no? Sri Lanka. Okay. So, that's why we are the largest kebab chain in the world. Ayun. Pero binanggit nyo kanina, Sir Ed, master franchising tayo yung nakakuha. When you say master franchising, ano po ang ibig sabihin nito? Para po sa mga taga-subaybay natin na nakikinig ngayon. Ay, oo. Pag master franchise, actually, this is a franchise business. Okay. So, kami yung mapalad na nag-grant na kami ang nabigyan ng pagkakataon na maging master franchisor. So, anyone na gustong mag-franchise ng Kebab Turkey, kami lang po ang kukontakin. Ngayon, ang support ay manggagaling sa ibang bansa. Kami naman ang magsusuporta sa inyo. Ayan. So, pakinggan naman natin si Sir RJ. Sir RJ, ito pong Kebab Turkey, di nasa Pilipinas na Last year lang siya. Dito, sa Pilipinas. Last June kami nakapag-sign ng contract. Opo. So, last December, ang first outlet namin na nag-open. Saan yung lugar, yung first outlet natin? Saan natagpuan nyo na, Sir RJ? Bali, we did a test run sa Nuvali po muna. But the official first outlet would be in Robinsons, Manila. Okay. So, how's the turnout? Ano po ang resulta ng inyong unang-unang pagpapakita ng ating Kebab Turkey, Baba Rafi? Actually, we're doing very well right now. Every month, we see a really good increase in sales. And for example, yung sa customer turnout is very good kasi we have at least
90% to 95% satisfaction rate from our customers. Wow, yes. At masabi namin yan kasi bumabalik talaga sila. Talagang bumabalik sila. Tanungin natin si Sir Ed. Sir Ed, marami na po dito sa ating bansa, no? Anywhere talagang itong kebab turkey. At ito pong ganitong pagkain, marami. Anong pagkakaiba ng kebab turkey sa iba pong mga shawarma foods na nandito po sa Philippines? Regarding sa food natin, pagka tiningnan mo, ang unang maiisip mo ay shawarma. Apo. Pero kung mapapansin mo, bakit kebab turkey ang pangalan? Bakit kebab? Ayan, no? So, kasi gusto namin, talagang may distinction talaga to. Kasi unang-una, no, kapag shawarma, usually ang natin, slab of meat, no? Yung mga beef, tapos kasama na lahat ng lahat ng ingredients doon, no? Yes. Yung mga taba, yung mga basta within that slab, no? Ang difference namin is we process our meat. Kayo mismo. Okay. So, unang-una, yung meat natin is high grade imported beef. Yes. Yun ang gamit namin. Opo. So, napili na namin doon sa mga parte ng isang baka kung ano ang talagang masustansya at malasa. So then we make it into a pole of meat. Yes. So for example, our meat is 4 kilos kasi may mga 2 kilos kami, 3 kilos and 4 kilos. Pag-usapan natin yung 4 kilos. Sige. So kung yung 4 kilos of meat, usually pagka niluto natin, supposed to be we should have 4 kilos pa rin na meat, no? Opo. So pero pagka niluto namin 'yan, ang nailuluto lang natin ay 3 kilos. 3 kilos dahil? Dahil ang 1 kilo doon is langis. Ayun, no? Langis o taba. Yun ang maganda doon, ano? Grabe, no? 4 kilos, magiging 3 kilos dahil naalis yung langis. Yes. Tama, healthy to. Ngayon, kung mapapansin mo rin, kung nakapunta ka na sa mga outlet namin, ang burner namin, yung pagluto, yung lutuan ng kebab, makita mo meron kaming customized na merong drawer doon or parang grease trap kung sinasabi nila na doon dumadaloy lahat ng langis. So meron kaming drawer doon, makikita mo 1 kilong for ang storage noon. So talagang hinihiwalay namin. Yun. Saka kung sinasabi mong ang pagkakaiba is ang usual na ay sinasalo nila yung langis para maging malasa. Pero kami talagang karne pa lang, wala nang langis, malasa na. Malasa na. Ganda na, gusto ko yun karni pa lang, wala nang langis, malasa na. Talagang kain tayo to. So, healthy siya. Healthy dahil sabi niya nga kanina, 4 kilos, magiging 3 kilos yun dahil naaalis yung 1 kilo. No, dahil sa langis. Tama, Sir Ed? Tama. Ayun. Ito pong kebab turkey ay napakarami pong iba't ibang uri. Babanggitin po ni Sir RJ. Sige, Sir RJ, kayo pong magbanggit. Ano ba yung uri ng ating kebab turkey? Okay po. Memorize mo na. Sige, go. Bali, meron po tayong 2 flagship na product. Okay. We have beef and chicken. Yan ang flagship product ng ating kebab. Okay. Bali, ang beef natin is 100% imported beef. Wow. And mixed in already with herbs and spices. Tapos we have chicken po, which is 100% premium chicken. And then we also mix it up with Indonesian herbs and spices. Bali yun po yung 2 flagship natin. Okay. Then we have other specialty products like we have fruit, ang tinatawag naming Chocoban. Chocoban. Yes. Okay. It's a mix po of chocolate, banana, mango, and cheese. Wow! Bali, ang effect po niya para po siyang crepe. Crepe experience po. Parang kung nakatikim ka ng mango crepe, ganon. Opo. Na may banana lang. Na may banana, tapos may chocolate, tapos may cheese. Wow naman talaga. Kain tayo. Ayan. Aside from mga binanggit mo, ano pang mga ibang products po ng ating kebab turkey? We have hot dog po. Okay. We use chicken hot dog. And then burger kebab. Which is, bali po yung beef namin. Yung beef po namin, kinokorte po namin siya into a burger. Okay. And then yung po ang ginagamit natin. So it's still 100% imported beef. And then yung lasa po niya, almost the same as the
kebab, pero ang pinagkaiba po is yung texture kasi niya. Ano yung texture? Yung pag niluto nyo po yung burger, alam nyo, smoky siya, and then nandun talaga lahat ng lasa and juices. Ayun, no? Sabi mo? Yung price natin is talagang affordable, no? Talagang kayang-kaya sa bulsa. Kasi ang regular meal natin, kung may television nga kayo, makikita nyo sana kung gaano kalaki, no? Sige, sir. Yung size natin, kung titingnan natin, yung packaging alone, ano? May 10 inches ang laki. Yan yung regular na kebab namin. Ayan. So, ang presyo natin is murang-mura. Nasa 80 pesos, busog na busog ka na. Busog na busog na. Bali, complete meal na yan, sir, di ba? Of course. Siyempre, dahil sa sobrang laki nun, no? Kasi pagka kinain mo yan, ako, yung mga nagda-diet, I'm sure, hindi nila mauubos ang isang pirasong yan. Makikita niyo po ang produktong ito sa video po ni Miss Horizon Chaser. Aside from this, binanggit niyo po, Sir RJ, ano pa yung ibang produkto po ng kebab? Bali, we have something for vegetarians din po. Sige. Yung veggie kebab po natin. Bali, veggie kebab? Opo, more of a salad siya in a tortilla wrap. Okay. Tapos, nilagyan po lang natin ng garlic sauce para creamy and kakaiba yung dating niya. Napaka Middle Eastern talaga. And this month, we're gonna release our new product. It's called kebab rice. Okay. Bali, we have kebab strips and then we have our specially cooked rice. Okay. Bali, iba po yung dating niya. Napaka Middle Eastern po kasi ginagamit natin talaga laging ingredients is talagang Middle Eastern na herbs and spices. Ayun. So, tapos ginawan po namin siyang sarili niyang sauce, yung tinatawag namin garlic hot sauce, na hindi naman po ganun ka-spicy. Mas ano lang po, mas tone siya kasama ng rice natin. Ayun, yun yung pagkaka is ang ginagamit natin dun sa yung wrap natin. Usually ang shawarma is pita bread ang gamit. Opo. So kung ang pita bread pag kinain mo talagang lasang tinapay. Correct. So pag wala siyang kasamang mga meat or any vegetable or any mga ingredients, talagang ang ano mo is bland na bland, 'di ba? Tinapay na tinapay. Tinapay po talaga. Pero pag hot pandesal 'yun, talo pa nga yung pita bread kaysa siyempre yung sariling atin. Ako, nagko-commercial si Sir. Hindi po siya nagko-commercial, ha? Ano lang po talaga yun, ha? Kinukumpara lang po niya yun. Okay? Ngayon, ang gamit namin is tortilla. Tortilla? So, ang tortilla kasi, actually, pag niluto mo yung tortilla, pagka tinikman mo na, yung palang may lasa na. Opo. So, yun ang pagkakaiba namin. Of course, RJ, siguro share mo rin yung special packaging natin. Special packaging. Pagkakaiba natin. Okay, yung special packaging na yan sa amin pong pagbabalik, magpapakilala mo ng ating himpilan at ilang mahalagang paggunita. Sandali lamang po. Sir, kinakaba ka pa yun. EBC Hindi lang halata. Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Aguila. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Itumpak ang inyong orasan, Philippine Standard Time, 11:30 na po ng umaga. Sa sigaw ng agila,
dinig sa buong kapuluan, sari-sari mga balita para sa ating mga kababayan. Sa jeepney, sa eskwela, opisina o tahanan, hatid sa inyo ay update ng mga kaganapan, bawat talakakan, pang sports, negosyo, publiko, mga sariwang katotohanan ang hatid sa inyo. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sakop ng isang sigaw, isang tunog, isang bansa, sakop ng Radyo Agila. Hindi na napadala. Okay lang po. Radyo Tapos yung Agila. TV guesting nyo po, pagi papalipasin ko Radyo lang po Agila. ang guest na next year, nakahanay na po. I-text ko na lang po kayo. Radyo Sasama namin Agila. si Charlene, sama natin sa Opo, TV. ready po. Saan ka pa pupunta? Saan ka patutungo? Di na kailangan umalis at tumayo. Buksan mo ang radyo, makinig mabuti. Ito ang pandinig sa DCEC. Kompleto sa Sige na rekado. ba? Sa lahat, servisyo pa sa masa. Kung ito'y pelikula, patok sa takilya. Radyo Agila, isang tunog buong bansa. Radyo Agila. Ay, sorry po. Radyo Agila. Radyo Agila. Handa ka na ba sa parating na bagyo, baha, indon at iba pang uri ng sakuna? Huwag magpahuli. Alamin ang mangyayari. Maging alisto, maging alerto. Eagle Network. Subaybayan tuwing alas 10 hanggang alas 12, gabi-gabi. Kasama ang buong pwersa ng Radyo Agila Reporters sa panguna ni Agila 4 Joey Dizon. Ito ang tunay na serbisyo publiko. Walang pahinga, walang pagod. Magbabantay, maglilingkod. Eagle Network. Tunay na mahirap maglaan ng extra panahon sa iyong busy schedule Ano mga para ka-friend, paraan? exercise. Kasama sila. Kaya nga, Naka-record yun, ah.